Uy! 1,000 pesos! What if, kung totoo nakakita ka ng 1,000 pesos? O di kaya, meron kang 1,000 pesos na savings every sahod mo. Anong gagawin mo? Halika! Ang 1,000 pesos mo, gawin nating manukan. Alam ko, mapapaisip ka, 1,000 pesos lang, naging manukan agad. Totoo ba yun? No? Pwede maging totoo, no? 1,000 pesos kada sahod mo, no? So, every 15 days, pwede yun. Meron akong manabigyan dati ng 1,000 pesos nung mahilig pa ako mag-live, no? Nabibigay ako ng 1,000 pesos kada meron mang share. Yan. So, yung ginawa niya, yung 1,000 pesos na yon, binili niya ng sisiyo. So, hanggang lumaki na, yung mga sisiyo na yon, nangitog na. Dumami ng dumami. Ilang manok ba ang mabibili sa 1,000 pesos? O ilang sisiyo ba? Kung sa sisiyo po, no, nasa mga 10 or mahigit yan. Dito sa amin yung 1,000 pesos, no, pwede kong gawing 11 or 12 peraso. Nakadepende pa, pwede ko pang pahigitan. Kapag lumalaki yung manok, lumalaki din po yung halaga. No? So, ganun po yan dito. At sa heritage chickens, no, maximum yan sa meat type na sa 1,000 to 2,000 pesos. Dito sa amin is 1,500 kasi fully vaccinated. Pero kapag sinunod mo po yung 1,000 pesos tip ko sa inyo, no, yung 1,000 pesos nyo, hindi po ibibili lahat ng mga sisiw. No? Kalahati nun is igagawa mo ng pabahay nila or brooder ng mga sisiw. Ay yung kalahati naman is pangbili ng sisiw. No? So, meron ka ng 5 sisiw. Kapag gusto mong biglain yung pagdami ng manok mo, gusto mong bumili ng marami, no? Pwede yan kapag maraming kang pera. Pero halimbawa, konti na yung budget mo, no? Yung kaya mo lang is 1,000 pesos kada sahod, no? Paunti-unti lang, no? At kapag yung unti-unti na yan, kapag naipon yan, no? Dadami na rin yan. Kailan ka ba kikita dito sa pagmamanok? Kikita ka dito sa pagmamanok kapag yung manok mo is umidad na ng 5 months, no? Kasi minsan may nangingitlog na. Which is normal po yan dahil meron pong early talaga nagmamatured, no? Yung iba rooster 4 months, nagme-mate na, no? Nagbi-breed na sila. Pero hindi pa masyadong magaling, no? Yung babae naman, kakunti-unti pa lang yung itlog nila. Lalakas talaga yung pangitlog ng manok kapag nasa 6 to 8 months old na sila. Paano yan? Hindi naglilimlim yung mga heritage chickens kung ito yung bibilhin mo. Totoo ba yan? Dati, no, meron ako nakaswap na ibon yung pinaswap sa akin kasi nag-aalaga din ako ng ibon. And yung sa kanya naman is yung decal brown na pares. No? Wala siyang incubator and gusto niya talaga mag-alaga. So yung ginawa niya is tinipon doon yung itlog and parang natural na manok lang. Nilimliman talaga ng decal brown yung kanyang mga itlog and napisa. Ngayon, madami na po yung kanyang mga alagang manok. Yan. So, para sa akin, no, yung mga manok naman kahit heritage, no, malaki yung possibility na maglilim talaga yan. Dahil nga, manok is manok. Bakit ako gumagamit ng incubators? Ito yan. Kapag yung inyong mga, mga inahin is madami na. Sabihin natin, mahigit 20 na, or kahit 10 lang, no. Yung isa kasi, kapag saan nangitlog yung karamihan, doon din sila mangingitlog, halos lahat sila. No? So sabay-sabay sila mangingitlog and sabay-sabay din sila maglilimlim. So mangyayari nun, maapakan nila yung mga itlog, no? Halimbawa, 2 paa yung nakaapak, no? Or nabigatan yung itlog sa 2 or 3 inahin, no? Mabibiyak po yun or magka-cracks yung itlog and kapag nag-cracks po yun, no, magiging toxic or mamasa-masa siya and pwede po yung pwede po yung maka-apekto sa mga healthy na itlog natin, no? At pwede pong maging maging mabulok yung itlog at babaho po yun, no? So, wala pong mapipisang mga sisiyo. So, ganun po yun, no? Kaya, napaka-importante din po na mag-invest din po kayo sa incubator. Pero, 1,000 pesos na kasi yung budget ninyo, no? Kaya, at saka yun lang po yung topic natin, yung 1,000 pesos, no? So, step by step lang, no? Halimbawa man lang, na yung 1,000 pesos nyo, no? 1,000 every sahod, no? Dumami na, umabot na ng 100, no? Sa 10 sahod, no? Makaabot na ng 100 na heads yung inyong mga sisiyo, naging breeder sila, no? Dadami yon. And kapag nagkasisiyo na kayo, no? Paunti-unti mag-ipon din po kayo, no? For meat, pang sisiyo, pang materyales, yan, no? Hanggang makaipon kayo na makabili ng incubator. Sa incubator po, mas mabilis yung production at mas mabilis yung pera. Saan ba talaga yung mas maganda? Bakit masasabi ko na mas mabilis dumami yung manok or yung mga sisiw natin doon sa incubator? Ito yan, kapag naglimlim po yung manok ninyo, no, hindi na po yan siya magpuproduce ng itlog
no? Kasi babantay niya na po yung mga sisiw niya, mga itlog niya at ready na siya maging sisiw, no? So babantay niya po yun or lilimliman niya po yung itlog niya for 21 to 23 days, no? So 21 to 23 days siya hindi magpuproduce ng itlog. And kapag yung na-produce niyang sisiw, no? Ma-attach po yan sila sa isa't isa. So, hindi na po yan mapaghihiwalay. Kasi kapag hiniwalay natin yan, no, sinipirit agad natin yung mga sisiw niya, hanapin po ng mga sisiw niya yung kanilang mga nanay. No? Same din po dun sa nanay, hanapin niya rin din po yung mga sisiw nila. So, both sila masistress, yung mga sisiw, posibleng mamatay dahil sa stress nila. Yan. So, babantayan yung mga sisiw niya. Halimbawa, pinabantayan natin yan, no? Babantayan niya po yan for almost 2 months. No, so almost 3 months din na hindi mapuproduce ng itlog yung ating mga inahin. No, so hindi katulad dun sa incubator no, na hindi siya sanay na makita yung isa't isa. Kaya kapag yung mga sisiw dun sa incubator, nilipat natin agad sa brooder, okay lang kasi hindi nila nakita yung kanilang nanay, no? At wala silang attachment sa isa't isa. No, so ganun 'yon. At doon sa incubator kung halimbawa mag-load tayo every 2 days or every day, no? Ganun din po yung pag-harvest natin ng sisiw after 21 to 23 days, no? Pasunod po 'yan. Ganyan po 'yan dito. Kapag lumaki na po yung manok ninyo, no? Sakto ba yung 1,000 pesos sa ganitong pabahay, no? Nakadepende po 'yan sa inyo. Kung halimbawa may mga kahoy or mga kawayan sa lugar ninyo, libre na 'yon. So yung bibili niyo is yero lang. Yung yero naman is almost 300 pesos yung pinakamakapal na gauge number 24, no? Pero nakadepende din yan sa brand and nakadepende sa lugar, no? So paunti-unti lang, halimbawa 1,000 pa rin, no? Every 15 days, no? 2 or 4 na yero yung pwede mo mabili, no? Hanggang matapos ito kasi yung budget ko dito, no, kasali na yung labor, kasali rin itong coco lumber, no, is nasa 9,000 to 10,000 pesos, no? Kasali na po yung materyales tsaka labor diyan. So yung feeds naman, no, halimbawa ganoon pa rin yung estilo nyo, no, kailangan nyo pa rin ng sahod kasi kapag hindi pa stable yung income sa pagmamanok ninyo, no, so wag po kayong muna mag-stop sa trabaho, no. So parang sideline lang muna hanggang yung maging sideline mo, yun na yung parang maging full-time mo sa susunod, no? Katulad sa atin, naging full-time na tayo dito. Si Papang full-time na rin, at si Mamang. Mas maganda din po yung tip ko sa inyo na ganito po, unti-unti lang. Kumpara sa mangutang ka, no? Yung kapag nangutang ka po kasi, merong interest yan. So, yung income mo sana na 100% mapupunta sa'yo, no? Or yung net mo sana, no? Sa'yo talaga mapupunta. Wala na. Andun na sa interest. No? So, itong po unti-unti na to, effective to, and marami na nakasubok nito, at isa na ako doon. Itong hinawakan ko rin ng manok dati, hindi ako makaka-afford nito. No? Kasi, konti lang naman yung aking income. No? Nung naging rider ako sa sarili kong business, ay, napapakain ako ng mga native chickens noon. At hindi ko kaya maka-afford ng maraming heritage chickens na breeders. So, nagsimula ako sa heritage chickens, doon lang po sa mga sisiw, no? Alam niya ng iba, at pwede nyo ma-search yan sa YouTube channel natin, no? Nagsimula talaga ako sa tagsasampung mga chicks, no? 20 chicks, 50 chicks, no? Yun lang, at hindi ko kayang bumili ng mga breeders. And ngayon, kayang-kaya ko na, dahil kumikita na po ng sarili nila yung ating mga alagang manok. At sila na rin yung bumubuhay sa amin. Masaya po talaga yung business na pagmamanok, no? Dahil nakikita mo yung pera mo gumagalaw, no? Kasi yung bawat manok mo dito, ginastusan mo yan, no? At equivalent yan is pera. Kapag responsable ka dito sa pag-aalaga ng manok, no, maiiwasan mo talaga yung mga sakit-sakit. Katulad na, nagbibigay ka ng mga vitamins, no? King's Vita Plus, Intenso Plus, ginamot agad natin, Panamox Forte, no? Nagdi-worm tayo, Worms to Go, no? Yun yung mga ginagamit ko dito. Kaya talagang naging maganda yung mga resulta ng ating pag-aalaga ng manok. Yung kailangan din po ng manok natin na hindi dapat sila mawalan is tubig. No? So dapat talaga meron silang patubigan na maganda, which is yung parang malaki yung reserva or storage. Sa pagkain kasi kahit twice a day lang, pwedeng-pwede po. Advice ko lang din, halimbawa kapag kumikita ka na, no, wag ka munang gumastos ng mga luho, no? I-invest mo muna sa manukan mo, parang renovation, no? Kasi habang gumaganda yung manukan mo, mas nagaganahan din po yung mga buyers ninyo, no? Lalo na maganda yung facility ng inyong manukan, dami na yung breeders, no? Syempre, yung iba bibili talaga sa inyo kasi hindi ka gagaling mag-breed or hindi ka magaling na breeder kapag hindi mo naparami yung inyong mga alagang manok. Pwede ka ring mag-step up dito, no?
sa pamamagitan ng pagbili ng mga mamahalin pang breeds, no? Kasi mayroon talagang mga gusto ng malalaking breeds talaga, no? For meat production, pang design sa bahay nila, no? Mayroong mga ganun. Collections, katulad sa atin, no? Sa ngayon meron tayong mga giant chickens, no? And mga gigante natin na marami, no? Padating na rin dito. Yan, this month and next month. Yan, so abang-abang na lang kayo. And dito sa manukan natin sa Heritage Chickens, meron tayong mga Jersey Giant, no, Sussex. Yun yung mga pang-upgrades namin dito. And dapat meron din po kayong mga native chickens na marami kayong breeds para parang one-stop buy na lang yung buyers niyo, no? Hindi na sila pupunta sa ibang farm, no, or chicken farm, kundi sa inyong chicken farm na lang mismo. Dahil alam nila, kumpleto sa inyong manukan. About sa patakwa naman, no, mga feeds, kapag gusto niyo nang ma-maximize yung kanilang performance, super ganda ng performance, dun kayo sa pure feeds. Pero kung gusto niyo tamang performance lang, kasi hindi pa masyadong madami yung inyong buyer, no, or hindi niyo pa kailangan sobrang lakas ng production, no, dun lang muna sa haluan sila ng organic like crack corn, no, or hammered corn, no. So saan ba nabibili yung mga murang feeds? About sa mga murang feeds, syempre sa Agrivet natin, no, kasi sa Agrivet natin kahit wala na akong kinikita doon, no, wala din pa akong tao doon, so ako din po nagbabantay sa sarili nating Agrivet, no, kasi kapag kumuha pa tayo ng tao, malulugi na tayo. So ako lang mismo yung nag-serve doon. And enjoy naman ako kasi nakakatulong ako sa mga ka-native natin na maka-discount sila ng malaki sa feeds, vitamins, gamot, at saka sa mga bakuna. Sa ngayon, alam nyo na ba kung anong gagawin nyo kapag nakakita kayo or nakaipon kayo ng 1,000 pesos? I-try nyo, magmanukan.